Tagom naman. Siyempre, gahapon naging na siya. Ay, ilang dala? Nga puso. Ito yung ulam natin, pansit. Isang dala sa rin. Ibutan sa sabak, di kada ko kayo. Rock, malay. Ibak sa gamay, front Pwede pa. nagisulod sa rin? Hindi ko nagyatag. Inatan lang ka. Ano Dala po yung bulad. Gola. Dahil ko gabi eh. When I live ha. Awareness. Ayan. Kain na tayo. Yum. Counting. Ito na na siya. Magpungod ba sa sang? Diet na pati. Hindi ko tulong niya nga. Bake ko lang bake. Diba? Ay, kato yung buwan. Sabi na ba to? Yung kinakusgan. Yan, kinamusgan nga. Kuan ba to Pasko ba? Ito nga naman ako sa pag-ibig. Ito naman ako. Well, hindi all. Gagit. We're going to eat na pansit, bulad, o pork and beans ang ulam namin with ginataang langka. Beans. Ako may gichatan at May ambulad. Ako gichatan. Atong nay magpalit ba? Ano gusto yung topic ngayon? Oh, ja. Ang topic natin ngayon ay tribute para sa ating mga mahal na OFW. Ay, yes. Diyan yan? Ang topic natin ngayon ay paano ma-excited, mag-init ng kanin kahit alas 9 pa. Kasi mostly sa mga minamahal talaga namin, hindi na namin tinatawag na fans or followers, but we call them friends, mama, ate. Talagang solid supporters talaga. At hindi lang sila supporters, talagang alam mo yung family na rin yung touring nila sa amin. Kaya ang dami nagsabi sa amin dyan nga mga patay gutom daw kami, umaasa sa mga supporters, umaasa sa mga Limos. bigay, limos daw galing sa mga OFW namin mga friends. So let's talk about OFW. Since I used to become an OFW. I used to be one of them. Di ba pag OFW, ibig sabihin lahat, kahit pa may asawa ka, kahit mayaman ka, kahit pa citizen ka na doon, basta nagtatrabaho ka overseas o nakatira ka overseas. Di ba? OFW tawag sa'yo, di ba? So, ako talaga naka-experience talaga ako bilang OFW. And pinakauna talaga, ang hirap talaga maging OFW. Kasi there's a lot of things to sacrifice. Like, family. Siyempre, yung una, pangungulila mo sa pamilya mo, isasakripisyo mo yung mga taong mahal mo na makasama mo sila because you need to work. Unang-una para sa sarili mo, para sa pamilya mo maiiwan, gano'n. So, ang hirap ng gano'n kasi, nahulog na noon, kaligyas na. Ang hirap kasi, ang dami mong mamimiss na mga celebrations, birthday mo, birthday ng anak mo, birthday ng ganito. New Year nakasama mo sila, Pasko nakasama mo sila. Unless, maswerte ka na nabibigyan ka ng leave. Pero sa lahat ng mga OFW dyan, ng mga mayaman na, may mga asawang apam, citizen na doon. Congratulations sa inyo. Pero doon sa mga hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin for the future ng mga pamilya nila, may namahal na at sa kanilang sarili. So, para sa inyo tong video na ito. Kasi, sa mga pamilya naman dyan, mga anak at mga kapatid at magulang na may mga pamilya doon na nagtatrabaho sa ibang bansa, huwag nyo po silang abusuhin. Kasi hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila doon. Minsan nga hindi nila sinasabi yung sitwasyon nila para hindi kayo mabahala sa kanila. Tapos, tag nito, kayo naman mga OFW dyan, magtabi talaga kayo ng pera ng sahod ninyo kasi hindi sa lahat ha, pero lahat naman mga ang mindset, iba kasi ang mindset ng mga merong pamilyang OFW eh. Baw ako, OFW, magmama ko, ate ko. Alam mo waldas lang ng waldas kasi utang ng utang kasi alam mo kasi may darating na pera monthly, mga ganun no. Hindi mawala sa utak yung mga ganun no na okay lang kahit magkautang, okay lang bilhin natin to kasi magpapadala naman si ate next week, magpapadala naman si mama next week ng tuition ko, igagastos sa ganito, ganyan.
Kaya kayo mag-ipon dyan mga OFW sa sahod ninyo kasi para pag uwi ninyo, meron kayong ipon. Wag, limitahan nyo dapat ang papadala sa ano ninyo. Kahit pa sabihin natin magigipit sila, limitahan nyo talaga kasi mahirap talaga na pag uwi ninyo, kailangan nyo ulit bumalik kasi mag-iipon na naman kayo. Mas maganda yung pag uwi ninyo. Siyempre, pag umuwi kayo, isipin nyo na ayoko na magtrabaho, napapagod na ako, ganyan-ganyan. So, dapat mag-ipon kayo. Pag uwi ninyo, meron kayong umpisa na business, may naipon kayo, may napatayo kayong bahay, ganyan-ganyan. So, ang daming rason bakit tayo nagiging OFW. Dahil mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, hindi enough yung sahod natin dito. Mas maganda yung magsakripisyo tayo ng sarili natin pagdating sa ibang bansa. Malaki naman ang income. Pero alam niyo, kadalasan sa OFW, it's either single mother o may anak na, tapos kailangan itaguyod yung anak. Kaya mag-isip-isip kayo mga bata-bata dyan. Mostly kasi, nauuna muna ang responsibilidad bago ang income. Nagits niyo yun, yung habang nag-aaral or teenager pa, nag-anak na. Pagkatapos mag-anak, kailangan mag-abroad, kailangan magtrabaho kasi bubuhayin yung anak. Huwag ganoon. Magtrabaho muna kayo bago kayo gumawa ng pamilya o mag-anak. Hindi naman iba naman hindi naman biglaan, hindi naman ginusto, pero 'di ba? Naluwi gud sila. Kaya uli wala ni kwarta. Kasi may FW dyan, salamat sa mga tulong ninyo. Sa suporta ninyo. Mag-ipon kayo para pag-uwi nyo. Kasi hindi nyo alam yung galaw ng bitukan ng mga kamag-anak ninyo. Yung iba nga, naloloko pa, no? Minsan gusto na umuwi at magpahinga, pero marami pang binubuhay, pero Walang tulong. price pa. Yung ganon. Yung iba pa, binubugbog, ginagahasa, ginapas lang. Yun. Kaya sa mga bata dyan, naku, OFW talaga papuntahan ninyo pag kayo nagkaanak ng maaga tapos wala kang ibang source of income dito kundi mag-DH talaga, lalo na sa mga DH talaga pagdating doon. Ang hirap-hirap tapos minsan minamaltrato pa ng mga magulang ay ng mga ng amo nila. Kaya kay kapatid na OFW, di ba? Oo, kahit iyak na iyak pag tumatawag. Gusto na umuwi. Ganun. Sabi nila hindi daw sapat yung pera pinapadala nila o hindi daw sapat ang kinikita nila pagpadala. Hindi, sapat po talaga. Hindi lang talaga marunong makontento yung mga pinapadalahan natin. Kasi alam nila kasi may perang OFW nagpapadala. Kaya imbes na magtipid, waldas lang ang waldas kasi alam nila may naasahan sila. Tapos yung mga pamilya na nandito sa Pinas, pag nag-message sila, hindi nagre-reply. Para sa Saka lang magre-reply pag hihingi ng pera. kailangan. Pagkatapos natanggap yung pera, magpasalamat lang. Importante din sa mga OFW yung kamustahin mo sila. Kasi, yun lang yung parang nila. Kaya grabing epekto ng social media. Iba yung natutulong din ng social media din sa mga OFW kasi nawawala yung Minsan doon nila, nag-vlog na rin sila, doon nila na-express yung mga nila. Yung iba naman, nanonood sila ng vlogger, doon nila natutuwa sila kasi dahil sa mga video na papanood nila. So, thank you so much for always watching our video and for sharing our blessings. Kaya sa mga kabataan dyan, kung may plano kayo mag-abroad na kayo habang wala pa kayong anak. Huwag kayo mag-abroad because kailangan yung buhayin ng mga anak ninyo dahil single mom kayo, single dad kayo, or tatay kayo na walang may buhay sa anak ninyo, tapos mag-abroad kayo, tapos yun lang yung nyo. Hindi. Mag-abroad muna kayo, magtrabaho muna kayo, para makaipon, saka kayo magtrabaho, saka kayo mag-anak, saka kayo mag-asawa. Kasi ang hirap nung nagtatrabaho ka para pambayad sa mga bill, utang, pagkain ng anak, eskwela, hindi. Maganda yung nagtatrabaho ka dahil iniipon mo. Yung pag-uwi mo, choice mo na yun kung saan mo gagasusin. Kaya sa mga FW dyan, ng mga pinalad, sinuwerte, congratulations. Sa mga FW dyan na patuloy pa rin lumalaban, kumakayod, huwag niyo ubusin yung pera ninyo pagpapadala kasi ang mga pamilyang merong OFW na pamilya, hindi na nila matututunan mag-ipon magtipid hanggat meron silang inaasahan na nagpapadala.